pagpasok ko kasi ang sinabi sa akin, no more speeches kasi same crowd, tapos naman raw. Same crowd but different organization. Sabi ko, pasalamat naman tayo kasi sandali. So maraming salamat ha at for your magnanimity. But the same, allow me to read this speech. I would like to thank the Filipino-Chinese Chamber of Commerce for being a staunch partner of government in uplifting the lives of our people. Since 1974, the Federation has expressed its unwavering support for national projects that benefit our citizens, particularly those who are on the margins. Through your investment, business, employment assistance program, thousands of Filipinos have found their way out of poverty and now lead prosperous lives. I also recognize your contribution in the promotion of public health, social welfare, and quality education. These are among the basic services that our administration strives to provide for our kababayans. This will help them because catalyst for change is what they are. Indeed, the Operation Barrio Schools is one of your many achievements that truly redound to the further empowerment of our youth. May you extend its reach even to the most remote areas in the country so that more children will get the education they need and deserve. In turn, I assure you that the government will continue to do its best to create an enabling, nurturing, and globally competitive business environment for everyone. We have started implementing reforms such as streamlining business permit processes, pushing for more efficient tax system, and increasing the budget for infrastructure to improve transportation. These initiatives will surely generate opportunities for your businesses to thrive and flourish. And most especially, we will never stop the fight against illegal drugs until the last pusher and the landlord be put in jail. I call on you to help us in this task so that we can break the barriers hindering our country's progress. I trust that the Federation and the rest of the Filipino-Chinese community will remain our steadfast allies in transforming the Philippines into a peaceful and progressive country. Congratulations to the officers, and may I wish you all the best. Kunting ano lang po. One is law and order, and the other one is corruption. Alam mo, corruption still remains. I hope it has diminished a little bit. But ang administrasyon ko po ay talagang galit sa corruption. I run for president not to make money. I run for president to serve my country. Kaya kailangan ko po malaman kung meron pa o wala. Total po, sinasabi ko naman sa inyo, I will protect you and I will serve you. So kung may nalaman kayong pahingi-hingi, it's either the BIR or customs, all you have to do is call Arthur Yap o sino. Bata niya po ako eh. Kindly help me. Art, talagang tulungan mo ako. Tanungin mo lang sila, tawagan mo lang si Art o sino man, Bongo. Puro kami Chinese dito. Yan lang, hindi kumpleto. Mga one-fourth na lang tayo. But ang ayaw ko talaga is corruption because that has been pulling the country down. So if there is anything na maghingi, mag-compromise sa inyo, you do not have to give in. Do not waste your money dyan sa mga tao na corrupt. Wala namang mangyari dyan. And I assure you, pag sinumbong mo lang sa akin yan, I guarantee you, tawagin ko yan sa harap mo. At sabihin ko talaga, maghingi ka uli, putang ina mo, papatayin kita. Papatayin kita.
Total, marami namang namatay dyan na unexplained. Unexplained wealth, unexplained death, pareho lang yan. Para sa mga marama na ayaw ko talaga. So, the first whiff na may suggestion about pera, sabihin mo, no? I will pay my taxes correctly. Do not mess up with me. Tulungan lang tayo sa gobyerno, mabuhay tayo na mapayapa at makatulong tayo sa ating kapwa-tao. Yun lang. So, yun lang ang ano. Huwag kayong magbigay, even sa traffic. Pag kasi yung lisensya traffic, okay, ibigay mo. So, bayaran mo lang yan. Rather than allow this guy to continue with his trade, marami pang mabibiktima niyan. Mga anak nyo, kapwa mo, Chinese, lahat. But if you stay as one, Pilipino, at ayaw natin, huwag kayong bumitaw kasi maalanganin kami sa taas eh. Pero sabihin ko sa inyo, ang processing ng papel, meron kayong application, mining or whatever, 1 month. 1 month yan sa opisina ng mga cabinet members. 1 month. Yung mga permit dyan, basta director, 15 days. Magpunta kayo ng opisina ng director of mines o director of whatever, at pabalik-balik kayo wala doon. O sabihin sa inyo, bumalik ka bukas, ang papel mo, tapos pabalikan ka. Meron dito, dito sa Malacanang, ganun. I'm supposed to talk to the lady. Sabi ko, talagang papaalisin kita. Tsaka ayaw ko na yung, kami pa dito ang magkontrata ng mga barong. Yan ang racket dyan eh. Kontrata ng mga barong ng head of states pumupunta dito. Sabi, itapon mo yung trabaho niyan sa iba. Bakit ako maging tiluring dito sa Malacanang? So, pagka sabi ninyo, there's the 8888. Wala namang bayad dyan. Sabihin mo ang pangalan, hiyain mo. Ito si director, wala sa opisina, naghihingi palagi. Maraming Pilipino nandyan, nagde-demonstrate nga yung mga gago doon eh. O gusto niya magtrabaho, ilagay ko kayo ng direktor. Maraming Pilipino, kayong mga nasa gobyerno, maraming Pilipino na walang trabaho. Listen to me. Hindi ako magdadalawang isip, patalsikin ko kayo o ipitin ko kayo kasi gusto kong bigyan ang mga Pilipino ng trabaho. Yung kayong mga dead road, mga corrupt, kung hindi kayo sa buhay, kontento sa sweldo ninyo, o di mag-hold upper na lang kayo para mapatay ko kayo kaagad, tapos na. Walang problema. Kasi kayo, nagko-corrupt kayo, maging hold upper ka na lang. Para kung malas-malas, tapos ka. Yan ang ayaw ko dyan. Alam mo, I want to be courteous. I know how to be a civilized talker, actually. I'm almost perfect when I want it. Really. When I would like to act as a statesman, I can do it. Ang problema itong mga kausap, yung mga ulol, hindi naman statesman. Gusto nila ganitong salita para tumalab sa kanilang utak at gagawin ko talaga. Ako yung, huwag mo talaga akong subukan. Pag sinabi kong sampalin kita, talagang sampalin kita sa publiko. Wala akong pakialam presidente. I said, if you allow me to be a statesman, I can be one. I can talk without really making cuss words, if it is and all. I can talk with courtesy. I can even temper my language. Pero kung ganito ang pabalik-balik, itong mga komunista, akala mo sila ng may-ari ng Pilipinas, apurado, at gusto dyan kaagad, wala namang kunikontribute baski piso doon sa gobyerno. Kaya sabi ko, kayong mga komunista, ayaw ko na magipag-usap sa inyo. At huwag ninyong gawin yung bisyo ninyo, mag-demonstrate tapos sirain yung mga tindahan dyan.
So, do not practice anarchy. Because I will not hesitate. Maniwala kayo. Pag nagsira kayo, nagnakaw kayo, nagdemonstrate violently, nagsunog kayo ng hindi ninyo kotse, ipabaril ko kayo. Period. Maniwala ka. Maski na ako ang magkaroon ng record na maraming pinatay na Pilipino, I don't give, yun. Kayo na ang kumangkumpleto dyan. I don't give a damn, I don't give a shit. So, mamili kayo. Huwag ninyo akong, tsaka ako magagandang, gusto ko magipag-usap ay at no other time in the history of this country. Lahat ng leader na kumusta na napreso dyan sa dito, kumakain kami, nag-uusap kami. At may ayaw ninyo, may ano lang kayo, ikaw season, isa ka pang putang ina ka. Putang ina, gusto mo akong kausapin, tapos inambos mo ako. Ano klase ka? Para kayo lang ang marunong pumatay, anak ng patuting. Alam mo, sa totoo lang, sa Davao, nagpatayo ako ng bagong negosyo ko. Sabi ko, mga anak, hindi naman sa lahat ng panahon, mayor ka dyan, o ano. Tayo ng negosyo. Sabi nila pa, contribute tayo. Sabi ko, may katapat na ang Cosmopolitan Funeral Parlor dito. Ang inang yan. Sabi ko nga, do not, you bring the worst out in me. Mabuti ho akong tao. Huwag mo lang akong bastusin, huwag mo akong takutin, huwag mo akong, don't shit with me. I can be a good friend. Pero kung gano'n pakita, itong Marawi, walang ariglo tayo dyan. Marami na akong patay na pulis. Ubusin ko muna kayo to the last one. So kayong mga taga-ano dyan, mga sympathizers, well, I will prepare this nation for another war. Kayong mga komunista, you have been there since 50 years ago. You do not want to talk, you want war, I will give it to you. I will prepare my armed forces. Lahat ngayon ng pera ng gobyerno yung pabahay-pabahay na ninanakaw ninyo, hindi naman sa inyo. Do not do that. Kasi magpagawa ako ng bahay sa mga pre-selected, ay in order lang, hindi naman sa lahat ng panahon. Hindi ako nag-iimprinta ng pera eh. Hindi ko namang mananakaw yung mga semento sa mga tindahan ng mga negosyante. Tapos gusto ninyo pabahay, pag nakikita kayo dyan may bakante, you do that again. And my orders are, hulihin ka. Pag hulihin ka, huwag ka talagang lumaban. Magpatali ka ng kamay dyan sa handcuff at sumama ka sa presinto. Pagka lumaban kayo, yung may itak, yung mga gano'n, tsaka yung mga guerrilla yung magdadala mga granada. Sabihin ko talaga, shoot them dead. Pareho lang kayo ng mga kriminal. Hindi pwede itong administrasyon ko gano'n ninyo. Binababoy ninyo ako eh. Ganun yung mga terorista. Mag-import kayo ng ideology na wala namang ginawa kung hindi mag-utos, pumatay at sumira. Anong klase? It's not even related to Allah. It has nothing to do, tapos sisigaw ka ng pangalan ng Diyos. Kaya, hintuan natin to. I will build a strong armed forces. Gamitin ko muna lahat ko ng pera. Magtagdag ako ng 30,000 sa 20 sa army, 10 sa police. Gusto ko puro SAF. Pwede na yung existing number ngayon. Tapos magbili ako ng mga drones. Mga 1 million para mag-ikot-ikot sa lahat ng langit dito sa Pilipinas. Makita yung pati yung
Tumatae ka dyan sa... Yan ang posisyon na dapat sarap barilin. Gusto ninyo, ayaw ko. But if you force my hand into it, I will do it. I will do it. If you want to destroy this country, let us destroy this country. Sirain niyo. Gusto ninyo marami pang Pilipino mamatay? Sige. Kayo, mga NPA, pati gobyerno, sige. Okay lang. Pero wala kayo, not even in discount sa punerarya ko. Bayad. Yan ang gusto ninyo. Kaya ako, abutit na lang, may panahon ako to talk to you. I'm really very sorry about my language, but napipika na kasi ako. Biro mo, gusto kang kausapin. Tapos ambusid ka naman, patayin ka naman ng ulo. Kaya pumunta talaga ako sa rally nila kagabi. Pinagmumura daw niya ako, di pumunta ako doon. Sabi ko, sige, bitawan mo yung granada mo, patayin na niya ako, sige. Sabi ko rin sundalo, pag tinamaan tayo ng granada, ubusin mo yung sa harap mo hanggang doon, 1 kilometro to. Magsubok tayo ng masakir. Ganun lang ang buhay. But you know, I want to really, respectfully now, I want to appeal to you to, the only way that you can help me stop corruption is upakan mo yung tao. Ano ba naman yan? Soldado lang yan. Who are they to, kayo yung amo ko. I am a worker of government. I am not the president. Lahat kami dito, mga sundalo, soldado lang kami. Do not, huwag masyadong pasubrahan yung pagkabilib ninyo dyan. Trabaho, presidente, wala ka namang... So yan lang ang mensahe ko sa inyo. I will take care of itong drugs, tapusin to the last man. Maniwala kayo. To the last man. Ayaw ninyong maghinto sa sigurado, gusto ninyong mamatay. Yan lang ang konklusyon dyan. Ito si Marcelo sa Tondo, ayaw niyang huminto sa droga. Ibig sabihin gusto niyang mamatay. Yung human rights naman, ginagamit ko, iba'y kondisyon nga eh. Kung nasa droga ka, how could be it, kung ikay ang nasa krimen, di mamatay ka talaga. So yan ang my short message. Yung mayroon pa bang picture taking? Wala na. Picture taking na para medyo salamat.